Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aiko. Unang mga taon ng dekada 90, sa lugar namin, sa bukirin ng Bayawan, sa Negros Oriental. Nang mga panahong ito ay nasa 17 taong gulang ako. Dalagang bukid, simpleng buhay, simpleng pamilya, pero masaya. Merong residente doon sa amin na napakahilig sa ibon. Nasa unan lang kinaroroonan ng bahay namin ito nakatira. Lupain ng pagitan, at doon kami madalas dumadaan kapag bumababa ng bayan. Pangalanan na lamang nating Manang Teodora ito. Mabait na tao, palangiti at laging bumabati kapag napapadaan kami. Ultimong kahit ako lang, napakagiliw niya. Wala na itong kasama sa buhay. Pumanaw ang asawa. May anak na nag-iisa. Pero hindi doon tumira mula nang makapag-asawa ito noon. Basta kaidaran lamang ng mga magulang ko ang anak ng matanda. Dalawa daw dapat ang nanay ni Manang Teodora. Kaso yung isa umano, namatay na. Madalas ko siyang nakikita sa kanyang uma. Guyod ang kalabaw at marunong itong mag-araro. Tapos ay buong maghapong nag-aararo pa yon. Lalo na noong mga panahon ng tag-ulan, buwan ng Hunyo. Tapos kapag umuwi ito, dumadapo kaagad sa biranda ang isang uwak. Isa pa lang ito dati. Binibisita ko ito kasi nga naaaliw ako. Maging yung mga kapatid ko noon na maliliit pa lang, tuwang-tuwa. Kambal ang mga kapatid ko. Puro lalaki. Hanggang ngayon na nga, dumami. At hindi na nakakaaliw ang mga uwak na yon. Nakakatakot na kumbaga. Kasabay naman ang pagdami ng mga alagang ibon ni Manang Teodora. Yun din ang pagbabago ng ugali niya. Naging tahimik at halos hindi na lumalabas ng bahay. Natatanaw ko ito palagi dahil nga espasyo ang namamagitang lupain mula sa amin. Lumalabas lamang ito kapag napapadako sa kanyang maisan. Isang gabi, hindi ako makatulog. Natatakot ako sa huni ng mga uwak. Nagsasagutan ng mga huni. Hanggang sa napansin kong tila ba may kung anong alingasngas sa labas ng bahay. Sinilip ko sa bintana. Nakakita ako ng tao. Bagya itong nakadapa sa may taniman. Akala ko'y sinanay kaya naman sinambit ko ito. Pero bigla na lamang iyon naglaho. May ilaw sa labas kaya natatanaw ko talaga ito. Pero bigla itong nawala. Yung bahay namin ng mga panahon na ito ay bungalow. Pero gawa lamang sa kahoy ang lahat. Ang dingding, pinagtagpi-tagping tabla. May beranda. Malawak ang bulwagan at kaaya-aya. Marami kasi mga tanim dito na iba't ibang bulaklak ang nanay ko. Nakapalibot yun sa buong paligid ng bahay. Lumabas ako noon. Nadaanan ko pa ang silid ng mga magulang ko. Naroroon din ang mga kapatid ko. Doon kasi natutulog ang mga ito. Dalawa ang silid at ang nasa likod banda. Yun ang silid ko noon. Pagkarating ko sa beranda, nagulat ako. Paano ba naman kasi? Sa may upuan ng beranda namin, may uwak na nakadapo. Nakatitig lamang ito sa akin at hindi gumagalaw. Tinaboy ko. Lumipad yun. Pero may nakita na naman akong tao. Naglalakad ito sa may maisan. Hindi klaro dahil hindi umaabot doon ang liwanag mula sa bahay. Patungo siya doon sa isang kamalig na kung saan naman sakop ito ng lupain ni Manang Teodora. Pagmamayari ito ng matanda at doon ito tumatambay noon sa tuwing tanghali. Merong ilaw doon banda. Inaantay kong makarating itong tao na nakikita ko para maging malinaw kung sino talaga yon.
Pero kumabig ito sa gilid. Diretso sa likod. Napapakamot ako ng ulo na para bang alam nito na nakatanaw ako sa kanya. Nakakaramdam ako ng kilabot. Pero magpaganon pa man ay malakas pa rin ang kuryosidad ko. Tinungo ko ito. Nakadireksyon ang lugar na yon sa harap ng bahay. May mga tanim na mais, pero mababa lang. Ang namamayani roon ay mga puno ng saging. Kumakabog ang dibdib ko habang papalapit. Hanggang sa narating ko na ang kamalig. Tinatanaw ko sa likod, pero napakadilim. Hanggang sa nakarinig ako ng huni ng uwak. Kakaibang huni na nagpatayo ng balahibo ko. Para bang ang laki. Napatingala pa nga ako noon kasi nga tunog na sa itaas yon. Ume-echo pa yung tunog noon. Alam niyo naman siguro yung tunog ng uwak, di ba? 3 beses yon. Pagkatapos ay napalitan ng katahimikan. Dahil sa kilabot na yon ay pinilit kong umuwi na lang. Pero pagpihit ko, ganun na lang ang pagkagulat ko. Nang pagkatingin ko sa may likuran, naroroon si Manang Teodora. Nabangga ko pa yon. Napasigaw ako. Ining, gabing-gabi na ah. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lamang ako sa kanya habang nakangiti ang matandang ito. Hanggang sa nagbuntong hininga ako noon tapos umuwi ng diretso sa amin. Paanong nakarating doon ang matanda? Paanong sa ganoong oras? Nang makarating ako sa amin, nakita ko ang matanda na papauwi na. Napapansin ko din ang anino ng 2 uwak na lumilipad sa may ibabaw niya banda. Napaka-weirdo. Bakit siya lumalabas sa gabi? Naiisip ko na hindi kaya si Manang Teodora yung taong nakita ko kanina. May kalaliman na ang gabi noon at kung hindi ako nagkakamali, nasa 11:00 na. At yung tinig ng ibon kanina na nakakakilabot. Alaga niya kaya yon? Bakit parang ang lakas at laki sa pandinig ko? 1 linggo ang nakalipas. Naninibago ako gawa ng hindi na ako nakakarinig ng huni ng uwak. Ultimong sa gabi. Bagamat naging panatag ako pero nagtataka ako noon. Nung napadaan ako sa bahay nitong si Manang Teodora, nakasara ang pintuan. Hindi ko din nakita ang mga ibon. Kako na sanang matanda. Para kasing walang tao sa bahay. Sunod-sunod na araw yon. Hanggang sa umugong ang balitang may natagpo ang labi ng isang tao sa may kabilang nayon. Babae daw ito. At inakala ko talagang si Manang Teodora. Kami ng Tatay Dario hindi totoong pangalan. Kaagad na tinungo ang lugar kasi nga nagdududa din ang tatay noon. Alam na kasi ng mga magulang ko na hindi na nagpapakita ang matandang ito. Pero nang makarating kami sa kung saan may natagpo ang labi, ganoon na lang ang pagkawindang namin ng tatay. Paano ba naman kasi? Hindi kaaya-aya ang labi na para bang dinaysek ang katawan. Bukang-buka ang dibdib hanggang tiyan at kita talaga noon ang lamang loob. Umalingasaw ang napakalansang amoy. Nilalangaw ang labi. May iilang parte pa ng katawan na nagkalat. Para bang kinain na ito ng hayop. Pero sariwa pa. Hindi ito si Manang Teodora. May kaputian si Manang Teodora. Tsaka nakapants ang labing yon. Wari ko dalaga. Ay, nako, akala ko si Manang na. Tara na anak, hindi ko kayang tingnan ng ganyan. Wika ng tatay. Umuwi kami nun. Maraming tao. May paparating at may mga papauwi na rin. Hindi siguro nasikmura ang postura ng bahay. Tay, ano kayang nangyari doon? Parang inatake ng mabangis na hayop. Tanong ko sa tatay ko. Umiling naman ito at sinabing hindi siya sigurado pero
baka inaswang daw yon. Baka ganun nga anak. Nakita mo naman di ba? Magagawa ba ng isang tawang ganun? Dati may namataan na ding labi eh. Maliit ka pa nun at kaparehas talaga ng sinapit ng babae. Bukas din ang dibdib. Wika ng tatay. Habang naglalakad kami pa uwi ay napasimangot talaga ang mukha ko nang makita ko si Manang Teodora. Nakatayo lang sa gilid ng daanan at tinatanaw yung kinaroroonan ng labi nun. Nasa may ibababanda yung labi. Bali padahilig ang lupa noon at malapit sa ilog yung bangkay. O Manang, kamusta po? Mawalang galang na po pero nagtataka kasi kami dahil nga hindi namin kayo nakikita eh. Kala pa nga namin na may nangyari sa inyo. Kaya nga kami napadako dito at baka ikaw yung labi eh. Salamat at hindi naman po pala ikaw yon. Hindi kagad kumibo ang matanda. Hindi nga kami pinansin ito. Nakatitig lamang ito sa kinaroroonan ng bangkay. Mga ilang sandali pa bago nagwika ito ng, Umalis ako at kakarating ko lang. Dario, huwag kayong maglalalabas sa gabi. Etong anak mo nakita kong lumabas. Nako, delikado. Baka may aswang. Yang labi dyan ayon sa narinig ko sa napadaan na tao parang inaswang daw. Ganon din ang pagdududa ko, Manang. Sandali. Kailan ka ba lumabas sa gabi, Aiko? Sinabi ko naman na noong 1 linggo lang na may nakita akong tao. Tapos sinundan ko patungo sa isang kamalig ni Manang Teodora sa maisan niya. Na nung pauwi ako ay bumungad naman si Manang Teodora. Humingi ako ng tawad sa Manang. Sabi kong sadyang natakot lamang ako noon kaya hindi ako nakakibo. Pero umalis ng matanda. Hindi na ito kumibo pa. Nakasunod lang kami ng tingin dito ni tatay. Hanggang sa pinagalitan ako ng tatay noon. Huwag daw akong maglalalabas sa gabi. Tay, wala ka bang napapansin dyan kay Manang? Parang ang weirdo niya na eh. Hindi kumibo. Tsaka tay, mula noong dumami yung mga uwak niya, di ba ang tahimik niya na? Yung taong nakita ko, inaiisip ko na, hindi kaya siya lang din yun? Ay naku, Aiko. Umuwi na nga tayo at baka kung saan pa mapunta yung pinagsasasabi mo. Mabait si Manang Teodora. Noon pa yan, sobrang bait na. Nababagabag talaga ako sa mga kinikilos nitong matanda. Oo, mabait pa rin naman. Pero para bang may inililihim. Ang nakapagtataka. Di ba hindi ito nagpakita ng ilang araw? Nung nagpakita na yun pa talagang mga sandaling may namataang bangkay. Ewan ko ba? Basta iba ang kutob ko. Lalo na't hanggang sa mga sandaling yon ay naiisip ko ba din yung gabing may nakita akong tao. Tapos yung narinig kong huni ng uwak na pagkalakas-lakas. May nagtutulak sa akin na usisain kung ano ba talaga ang nangyari dito. Ang laki kasi ng pinagbago at gaya ng sinabi ko. Parang may inililihim. Wala na akong ibang ginawa noon kung hindi ang matyagan na lamang lagi itong matanda. Napapagalitan nga ako ng mga magulang ko noon eh. Gawa ng minsan tinatanghali na ako ng pagtungo sa babuyan para paliguan ng mga hayop. Linisin ang tangkal o kulungan at pakainin. Si tatay nasa kuprahan niya. Habang si nanay ay nagtitinda sa may eskwelahan. Na kung saan naman dito nag-aaral ang mga kapatid ko. Itong mga uwak ay nasa likod ng bahay ni Manang Teodora palagi. Naroroon sa itaas ng napakalaking puno ng kamansi at sobrang tahimik na. Dati sa harap yun nakatambay sa beranda niya. May puno dito ng duwat na mababa lang. Naroroon nakadapo at ang iingay. Pero ngayon, nasa likod na lagi at nakapagtatakang ang tatahimik na. Hanggang sa imbis na sambitin ni Manang Teodora ang mga yon. Tinataboy na niya ito. Binubugaw. Pinupunta niya sa likod tapos binabato. Magliliparan naman ng mga ibon at iisa lamang ang direksyong pinupuntahan. Doon banda sa may maisan niya na may kamalig. Basta patungo doon at nawawala. Liblib kasi doon banda eh, lalo na sa likod ng kamalig na yon.
Nagtatayog ang iba't ibang puno ang naririto. Kumbaga, gubat na. Isang beses, nakita ko si Manang Tidora na patungo sa maisan. Nasa babuyan ako noon. Hapon at nagpapakain ako ng mga hayop. Ano bang pumasok sa isip ko at bigla akong napiling puntahan ito. Sa kasagingan ako dumaan. Habang nangyayari naman ito ay tinatanaw ko si Manang Tidora. Napapakunot ang mukha ko gawa ng patungo siya doon sa liblib. Pero hindi ito naging dahilan para tantanan ko. Gusto ko na talagang malaman ang lahat patungkol dito sa matandang ito. Hanggang sa may nakita akong babae. Parang kaidaran ko lang. Nakatungtong ito sa isang bato. Tapos naroroon ang mga uwak. Huminto ako. Nagtago ako noon sa tumpok ng sagingan. Sa pagkakatansya ko, nasa mahigit 50 metro ang layo. Kinakausap ni Manang Tidora ang babae. Hindi mo maintindihan ang mga sinasabi dahil nga may distansya din yon. Napapailing ako at nagtataka sa kung bakit may babae doon. Hanggang sa narinig ko ang pagtawa ng babae. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nang magpulasan ng mga uwak, naglaho ang babaeng yon. Kinikipat-kipat ko ang mga mata ko pero wala na talaga. Ang naroroon na lamang ay ang matandang si Manang Tidora. Lumuluhod dito sa lupa habang umiiyak noon. Dali-dali kong nilisan ang lugar. Kinilabutan ako. Ano yun? Engkanto. Basta naglaho eh. Nung makarating ako sa bahay ay sinabi ko ito sa tatay ko. Nung una ay ayaw pa niyang maniwala. Pero sinabi ko na posibleng magpakita ulit itong babae. Kung gusto niya, suriin namin ang sabay. Basta tay, dalaga yun. Naglaho na lang bigla. Kung totoo man ang sinasabi mo anak, hindi kaya aswang yun? Bueno, abisuan mo ako kapag nakita mo ulit si Manang Tidora na patungo dun ha. Tingin ko tay, uwak lang yung batayan kahit pa hindi sundan si Manang. Kung nasaan ang uwak, naroroon yung babae. Pakiramdam ko lang ha. Kinabukasan, may umugong na namang balitang may natagpo ang patay. At sa mga puntong ito ay doon pa rin sa kabilang nayon. Hindi namin pinuntahan pero ayon sa narinig namin. Parehas umano ang sinapit nung unang natagpo ang labinon. Natakot na ang mga tao. Kabi-kabila ang abiso na huwag lalabas sa gabi. Hanggang sa isang hapon. Dumalaw itong si Manang Tidora sa amin. Si nanay ang bumungad dito. Ang sabi ng matanda, maging alerto umano at huwag kumpiyansa. Lalong-lalo na sa gabi. Dahil nga nagiging maras ng aswang. Umalis din naman kaagad yung matanda. Nga pala, ang nanay ko ay pangalanan nating Nanay Rachel. Alam na ng nanay yung mga sinabi ko sa tatay nun. Ultimong ito ay naging mapagmasid na rin sa matanda. Dario, ano na? Di ba may nakita itong anak mo? Hindi kaya yon ang pumatay? Hindi natin alam, Rachel. Baka yun. Mabuti siguro. Huwag na kayo masyadong magpapaabot ng dilim sa eskwelahan na. Sunduin mo na lang ang kambal. Magligpit ka ng maaga sa paninda mo. Mungkahin ng Tatay Dario. Nang malapit ng magdilim, itong mga uwak na nakikita kong nasa himpapawid. Nagpapaikot-ikot yun at nakatapat doon mismo sa likod ng kamalig ni Manang Tidora. Sinabi ko kay tatay ito. Kaagad namang nagwika yun na puntahan daw namin. Tumangulang ako. Kumuha ng itak si tatay. Mabilis kaming naglakad. Sumusunod lang sa akin ang Tatay Dario. Doon mismo sa kung saan ako pumuslit, doon kami huminto. Tinuro ko kay tatay ang pwesto kung saan ko nakita ang babae. Sa mga sandaling ito, yung mga uwak ay nasa himpapawid pa rin. Hanggang sa nagpakita ng babae, kitang-kita ko ang pagpitlag ni tatay na waribay gulat na gulat. Ang sabi nito, ito umano ang anak ni Manang Tidora na matagal nang namatay.
ni hindi man lang daw nagbago ang itsura. Ganon na ganon pa rin. Hindi kagad ako nakapagsalita. Dulot ng mga namutawi sa bibig ng tatay ko ay nakaramdam talaga ako ng kilabot. Tara na anak, uwi na tayo. Mungkahi ni tatay nun. Habang naglalakad kami pa uwi ay sinasabi niyang naroroon pa daw siya sa lamay nitong babaeng ito. Nakakatandang kapatid ito ng anak ni Manang Teodora at kababata daw ni Tatay Dario. Paanong buhay pa daw yon? Dapat ay matanda na ito at sing-edad ng aking ama. Hanggang sa mga sandaling yon ay naroroon pa rin ang kilabot sa katawan ko. Mantakin nyo, nakilala ni tatay ang dalaga at matagal na daw itong namatay. Nang makarating kami sa bahay, sinabi kaagad ng tatay ang lahat dito kay nanay. Napapatakip na lamang ng bibig itong si Nanay Rachel. Paano daw nangyari yon? Sabi naman ng tatay ay huwag na lang daw ipagsabi sa mga tao. Sa ngayon umano, amin lang muna ang natuklasan. Maraming araw ang lumipas hanggang sa may patay na namang natagpuan. Hindi na sa kabilang nayon, kundi dito na mismo sa lugar namin. Isang bata. At kung gaano ka nakakarimarim ang sinapit ng mga naunang labi, ay mas nakakarimarim itong batang ito. Ulo na lang ang natira at mga parte ng kamay at paa ang nakikita nun. Nasa ilalim yun ng kawayan at talagang nakita ko ang lahat. Napakaraming mga tao. Ang ilan ay galit na galit habang karamihan doon natatakot na. Ako lang ang nakakaalam nito sa loob ng pamilya namin. Nung kumalat kasi ang balita, nasanayon ako. Gumagala sa bahay ng pinsan ko. Nasa gilid lang ng kalsada ang kawayan at sa likod noon ay naroon na ang labi. Nagmiminatay sa kakaiyak ang mga magulang. Kagabi lang daw ay nagpaalam ang bata na iihi tapos hindi na ito bumalik pa. Dali-dali akong umuwi. Sinabi ko ito sa mga magulang ko. Nakita ko ang reaksyon ni tatay na parabang nababanas. Ay naman kay nanay, baka raw magawa namin ito ng paraan na pwedeng isumbong sa kinauukulan kung sino ang salarin. Mauhuli kaya, Rachel? Anong mangyari pagkatapos? Baka tayo pa yung punteryahin. Kakausapin ko si Manang Teodora. Dito lang kayo. Wika ng tatay. Sumunod ako sa kanya. Pasado 12:00 ng tanghali noon. Araw ng linggo. Galing kasi si nanay sa bayan. Namili siya ng matitinda para sa Lunes hanggang Biyernes. Nang makarating kami sa bahay, nakasara ang pinto. Pero naroroon ang tsinelas niya. Tinawag siya ni tatay tapos kasunod noon ang pagbati ng magandang tanghali. Sumilip si Manang Teodora sa bintana. Kapansin-pansin na para bang galing siya sa pag-iyak dahil namamaga ang mga mata niya. Lumabas siya at naupo sa beranda. Kami, walang pahintulot na lumapit at pumasok sa beranda nun. Kaagad namang nagtanong si tatay kung may kinalaman ba ang anak niya sa mga pagpatay sa lugar. Para bang nagulat ang matanda. Nagbuntong hininga ito at nagtanong kung paano daw namin nalaman na may anak siyang nasa lugar. Ang anak ko ang unang nakakita. Kinakausap mo daw po, dun lang sa kamalig. Tapos napatunayan kong totoo nung sumama ako. Manang, ano bang nangyari? Bakit buhay pa siya? Si Elsie, maging ako'y hindi ko alam. Yung mga uwak, inakala ko mga ibon lang na basta naging maamo sa akin. Alam niyo namang iisa lang yun dati tapos dumami. Hanggang sa isang gabi ay bigla na lang nagpakita si Elsie. Mahimatay ako sa nakita ko. Buhay pa siya. Wika ng matanda nun. Dagdag pa niya ay para umanong panaginip ang lahat. Pero totoo at nakita niya talaga. At oo umano, may kinalaman si Elsie sa pagkamatay ng ilang residente sa lugar. Nanlamig ako nun nang marinig ko ang mga sinabi ng matanda. Hindi nakapagsalita si tatay. Gulat na gulat din ito. Pinangalanan ko na lamang na Elsie ang anak ni Manang Teodora
Maraming sinabi ang matanda. Nung nagkasakit daw siya dati ay hindi pang karaniwang sakit yon. Yanggaw daw yon ng isang wakwak. Wakwak na kumakain ng tao. Pinagamot sa isang albularyo at hindi kinaya ang gamutan kaya namatay. Naniniwala daw si Manang Teodora na baka buhay pa talaga ito. Tapos kinuha noong yumanggaw na wakwak sa libingan. Maaring sa ibang lugar daw yun dinala at marami nang napatay. Alaga umano ng anak niya ang mga uwak. Yun ang duda niya. Sandali Manang, di ba nakakausap mo yung Elsie? Wala bang sinabi sa yun kasi nga sa pagkakaintindi ko wala kayong alam sa pagkabuhay niya? Nakakausap ko siya pero hindi naman nagsasabi talaga sa kung paano nangyari ang lahat. Nung nagpakita sa akin ang anak ko, doon ako na bahala. Lalo na yung mga uwak. Sa kanya galing. Kung ako sa inyo, wag na lang kayo makikialam kasi nga baka mapano pa kayo. Tsaka wag kayong magtagal dito. Kapag nakita kayo ni Elsie, naku Diyos ko, wag naman sana. Tumangulang si tatay. Tumingin sa akin at tagudyat na umuwi na kami. Malaki ang naging epekto nito sa pamilya namin. Nakakahiya na kami pa lamang ang nakakaalam. Kinakain ng konsensya ang aking ama maging sinanay noon. Pero ano bang magagawa namin? Hanggang sa isang gabi, eto na yung mga sandaling labis naming ikinatakot. Kung hindi kami nagkakamali, mag-aalas 12 na noon. Napabalikwas ako dahil sa tinig ng pamilyar sa akin. Yung narinig ko mismo noong magtungo ako sa kamalig. Yung tinig ng napakalaking uwak. Narinig din ito ng mga magulang ko. Tinawag nila ako at sinabing tiyakin na nakasarang bintana. Sabi ko huwag silang mag-alala. Naisara ko na ito. Nakikiramdam lamang ako noon. Hanggang sa nakarinig ako ng alingasngas. Dito ay binuksan ko ng bagya ang bintana. At gulat na gulat ako kasi nga nakakita ako ng imahe ng tao. Doon mismo sa tanim na mga bulaklak ng nanay at nakadireksyon yon. Sa kung saan naroroon ang bahay ni Manang Teodora. Naaninag ko dahil may ilaw doon sa bahay ng matanda. Pero hindi ko mapigurang mukha nito. Anino lamang ito ng posturang tao at babae. Hanggang sa nakita ko yung paggalaw niya. At sa maniwala man kayo o sa hindi. May umangat. Napakalapad na parabang payong. At kung hindi ako nagkakamali, pakpak ito na wangis ng pakpak ng paniki. Mabilis akong nagtungo sa silid ng mga magulang ko. Nakasilip din sila sa bintana. Sinabi kong nakita ba nila? Tumango ang tatay at tinangat ang daliri sa nguso. Huwag daw akong mag-iingay. Naririyan ang aswang sa labas noon. Kumuha ng flashlight si Tatay Dario tapos inilawan ng aswang. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko dahil ang laki ng bibig. Mabalahibo. Nanlilisik ang mga mata at umaamag. Tinaboy ng tatay. Sabi niya umalis daw ang aswang. Huwag umano kaming gambalain. Pero nakatitig lamang ito at nakanipa pa rin ang mga pakpak. Nakakapangilabot ang postura. Mamasa-masa ang pakpak nito na animoy nang lilimahid sa langis. Hanggang sa bigla na lang napadaan si Manang Teodora. Diretso yun patungo sa aswang. Inakala kong itataboy ito pero hindi. Tumabi siya dito at tumarap sa amin. Kitang-kita ko ang pagngisi nito na waribay na aaliw pa yon. Marami na kayong nalalaman. Magiging sagabal kayo sa lahat. Mabuti sigurong patahimikin na lamang kayo kaysa sa umabot sa punto na isiwalat niyo sa iba. Ang totoo, buhay naman talaga ang anak ko. Wala. Kinakailangang magpanggap na patay para lang kalimutan siya ng mga tao. Pinauwi ko siya sa Mindanao, sa lugar namin. At hindi talaga siya nayanggaw kung hindi minana niya yung pagiging aswang sa tatay niya. Ang problema ay namayagpag doon ang napakagaling na albularyo na isa ding mambabarang.
Namimiligro ang anak ko kaya bumalik dito. Sa wakas, nagkasama kaming muli. Nagkatitigan kami noon. At kitang-kita ko talaga sa mga magulang ko ang matinding pagkabahala. Nanginginig si nanay. Namumutla habang sapo ang dibdib niya. Ayop kang matanda ka. Matagal pala kayong nagpapanggap. Kapag may nangyayari sa pamilya ko, papatayin kita. Sa papanong paraan, Dario? Alam mo, Dario, may malasakit ako sa inyo kaya ako kayo inabusuhan pero sadyang mapupusok kayo at ang lalakas ng loob nyo. Kung karaniwan lang ang ginagawa ninyo sa araw-araw ay hindi ito mangyayari. Hindi na kayo masisikatan ng araw. Hibang ka ba? Sa tingin mo hindi kami mababahala sa nangyari sa lugar? Sa tingin mo hindi namin aalamin lahat? Papabayaan lang ba namin? Ganon din ang ginagawa ng iba. May mga matatapang na gumagawa ng paraan para mahanap ang salarin. Tapos ngayon palalabasin mong masyado kaming mapusok. Baliw, tingnan natin yung mga sinasabi mo. Wika ng Tatay Dario. Sabay sara sa bintana. Natataranta ako noon. Itong mga kapatid ko ay nagising at umiyak. Si nanay pinainom ng tubig ni tatay. Rachel, kalma lang ha. Hindi yan makakapasok dito. Silyado ang bahay natin kahit pa man gawa lang sa kahoy. Pagkatapos noon ay nagtungo si tatay sa may kusina. Kinuha nitong itak. Ako noon ay kinuha kong isang itak. Kahit pa pambukal lang ito. Hindi talaga kami magkawari noon. Itong dalawang pinto ay pinako ni tatay. Maging ang mga bintana ay pinako. Parang jealous yung bintana pero kahoy lang. Sa gilid pinako ito. Yung sa ilalim naman ng lababo, hinarangan ng upuan tapos pinako din yon. Habang nangyayari ito ay nagsisimula ng kumalabog ang dingding. May bumabangga. Nayayanig talaga ang bahay namin. Kung kayo lang inalagay sa sitwasyon namin noon, Sir Seth, walang mapaglagyan ng tindi ng takot noon. Nagsusumigaw si nanay, pero walang magagawa ito dahil nga malayo ang kapitbahay. Ang pinakamalapit ay yun lang tirahan ni Manang Teodora. Napapamura na lamang ako noon. Itong kabaitan ng matanda, pagiging palangiti at galante, may nakakubli palang kademonyohan. Ang asawa niyang aswang at namana ng anak. Sa pakiwari ko'y tao siguro ito. Itong matanda na napamahal sa isang halimaw. Itong bintana sa silid ko, parang mababaklas. Dinig na dinig ko noon ang kakaibang huni na nakakairita sa tenga. Parang busina ng sasakyan. Nabanas na siguro si tatay kaya naman yung bintana sa silid ko. Tinanggalan niya ng pako at binuksan. Pagkabukas ay kitang-kita ko ang nilalang. Nakanganga ang bibig nito at yung kamay pinasok sa bintana. Tinaga ito ng tatay. Umatungal yun. Pagkatapos ay sinundot ng itak. Hindi ko alam kung tinamaan ba pero umatungal din yung matapos ang pagsundot. Lalabas sana si tatay. Binaklas na niya yung ilang kahoy sa bintana. Pero hinila ko ito at hindi ko pinakawalan. Sabi ko wag siyang magpapakamatay. Kapag may nangyari sa kanya ay may mangyayari na rin sa amin. Kasya ng tao sa nabaklas ng tatay. Nakikita ko ang nilalang noon na nakakapit sa puno ng niyog. Nakalawit ang naglalaki ang mga pakpak niya. Patuloy pa rin ang pagsisisigaw ni nanay. Ultimong ang kambal noon ay sumisigaw na rin. Nabuhayan kami ng loob nang nakarinig kami ng boses ng lalaki. Dalawa sila at pagsilip ni tatay sa bintana. Ito yung mga mag-uuma na nakatira sa kabilang hangganan ng lupain ni Manang Teodora. Maglolo ito. Pangalanan na lamang natin silang Mang Diego at Emar. Nakita nilang nilalang pinagbabato nila. Umalis ang nilalang. Si Manang Teodora ay hindi ko makita. Si tatay ay nagtungo sa may pinto sa beranda. Tinanggal ang pako at binuksan. Tinawag niya maglolo. Pumasok daw sa loob pero... "Diyan lang kayo! Akala namin kung anong tinig yung umabot sa amin. Aswang pala. Ang ingay ng mga uwak."
Hindi pagsisisigaw ni nanay ang narinig ng mga ito. Yung palang pag-atungal ng nilalang at yung mga uwak. Maingay din kasi ng mga uwak noon at wari ko ay naroroon ito banda sa likod ng bahay ni Manang Teodora. Ang aswang kilala ko, Mang Diego. Naalala mo ba yung anak ni Manang Teodora na namatay? Yun ang aswang. Si Elsie! Totoo ba yung sinasabi mo? Tanong ni Mang Diego. Sabi naman ni tatay, saksi kaming pamilya. Katunayan ay kasabot pa si Manang Teodora sa karasan sa lugar. Hindi na nagsalita si Mang Diego. Tiningnan nito yung bintana na pinuwersa ng aswang. May mga dugong nagkalat. Ang sabi ng tatay ay nataga niya umano ang kamay at mukhang napuruhan niya ito sa dibdib kanina. Sabi naman ni Mang Diego, bukas na bukas din ay ipapaalam daw sa isang magaling na albularyo ang nangyari. Pero sa ngayon ay amin na lang daw muna ito dahil kapag isinawalat sa mga tao, magkakagulo at mahihirapan lamang na tugisin ang aswang. Naiintindihan naman ni tatay. Itong maglolo ay doon sa bahay namin pumuslit. Yung mga kapatid ko'y nakatulog. Si nanay naging kalmado. Mga nasa 4:00 na ng madaling araw ay sinisipat ni Emar yung bahay ni Manang Teodora. Hindi ko naririnig ang huni ng mga uwak noon. Payapa ang lugar. Ibang-iba kumpara kanina na sobrang tensyonado. Pagsapit ng umaga ay lumikas kami doon. Dinala kami ni tatay sa bahay ng kapatid niya na malapit na sa bayan ng Bayawan. Yun din naman kasi ang payo ni Mang Diego. Tanghali na nang makarating kami pero papaalis na si tatay at iiwan sana kami. Sinabi kong sasama ako. Hindi naman tumanggi si Tatay Dario. Isinama niya ako doon sa lugar kung saan nakatirang albularyo. Nagkita-kita kami doon ni Mang Diego at ng apo nitong si Elmar. Nakakausap na nilang albularyo. Matandang babae. Ang sabi pa noon ay dati pa raw patay ang wakwak. Ito na nga yung asawa ni Manang Teodora. At doon ito napatay sa may lugar ng hinubaan. Pero hindi niya inaasahan na may nagmana pala sa mga anak nito. Si Elsie. Marami akong natuklasan. Alam pala ng albularyo ang mga kaganapan nun. Lalo na nang banggitin nito na marami ding pinatay nung buhay pa ang tatay ni Elsie o itong asawa ni Manang Teodora. Nananalasa din umano yun dati. Napapaisip ako. Hindi kaya yung tatay lang din ba ni Elsie ang salarin sa sinasabi ni Tatay Dario na may namataang labi dati na katulad din ng sinapit ng mga labi sa kasalukuyan? Lumapit ako kay tatay at sinabi yon. Parang ganun na nga anak. Walang hiyang yan. Kapit-bahay lang pala natin. Niwala kaming pagdududa ng nanay mo dyan sa pamilya nila dati. Nasa malapit lang ang kampo ng dilim. Sa pagkakaalam ko nang babae yung asawa ni Mang Teodora. Tapos hindi na bumalik pa. Ngayon malinaw na sa akin na pinatay pala yun doon sa hinubaan. Napapailing ako noon. Gaya ng sinabi ko, ang kabaitan ng matanda ay may nakakubling kasamaan. Walang ano-ano'y nagmungkahi itong manggagamot na punta ng bahay ni Manang Teodora. Pangalanan na lamang natin ang albularyong ito na si Aling Miranda. Maliit na babae na sa tingin ko ang edad. Nasa 70 na. Kasama pa rin ako at naglakad lang kami noon patungo sa lugar. Yung mga tao na nadadaanan namin, nagtataka. Hanggang sa nakarating kami doon sa bahay nila Mang Diego. Pansamantala, nanatili muna kami doon. Si Aling Miranda ang nagtungo sa may bahay ni Manang Teodora. Nakikita ko ito mula sa beranda nila Mang Diego. Hindi lang naman ako buhat ng nakasabaybay din ng mga kasama ko noon. Naglilibot ang albularyo. Maya-maya ay bumalik na ito. Wala daw doon si Manang Teodora. Wala din ang aswang. Hanggang sa naalala ko ang lugar kung saan ko unang nakita yung aswang. Sinabi ko na baka naroroon sa Kamalig. Tingnan natin. Samahan niyo ako kung saan banda. Wika ng matanda. Kami ni tatay ang sumama. Sila Mang Diego ay sinabihan na Aling Miranda na bantayan daw ang bahay ni Manang Teodora. Doon naman sa likod magmatyag. Pinapapunta ni Aling Miranda ang maglolo doon sa likod ng bahay nito.
Lapit hapon na. Doon kami sa sagingan dumaan. Doon pa rin sa kung saan kami dumaan ng tatay. At habang papalapit, naririnig ko ang huni ng mga uwak. Sabi ko, kung hindi ako nagkakamali ay naroroon ang aswang. Tumangulang ang albularyo. Tapos habang naglalakad ay may kung anong sinasabi ito na para bang kinakausap ang sarili. Inaangat din ang kamay at dumura sa bawat gilid nun. Hindi ko alam pero parang orasyon yon. Nagmumuni-muni ito. Hanggang sa nakita ko si Manang Teodora. Naroroon ito sa kamalig at napansin kami nito. Mabilis itong naglakad patungo sa may liblib. Bibilisan natin at baka makatakas. Naroroon o Aling Miranda. Naririto nga sila. Damang-dama ko na ang aswang. Huwag lang kayong lalapit kapag bumungad na. Hayaan niyo muna ako. Kasi ang wakwak kahit may araw malakas yan. Hindi man saan yung aswang pero malakas pa rin yan. Wika ni Aling Miranda noon. Kabadong-kabado na ako noon. Si tatay ay binunot na niya ang itak niyang tangkil. Sobrang sukal ng lugar na ito. Medyo makulimlim na rin gawa ng lilingay ng araw. At napakabaho. Na para bang may nabubulok na hayop sa lugar. Napapatakip na ako ng ilong nun. Hanggang sa huminto si Aling Miranda at biglang dumampot ng lupa at isinaboy sa harapan. Kasabay noon ang pagmumuni-muni nito ng paulit-ulit. Ilang mga sandali. Huwag na kayong magtago. Huli na kayo. Tingin niyo ba'y makakatakas pa kayo? Ang ganda ng imahe niyo sa mata ng mga tao, lalo na ikaw, Teodora. Nakilala kitang mangmang sa mga ginagawa ng asawa mo, pero isa ka din sa dapat patayin kahit pa hindi ka aswang. Sabi ni Aling Miranda noon. Nasa may kasagingan kami, at sa hunaan ay naroroon na yung tagtatayugang mga kahoy. May espasyo pero maliit lang. Ilarawan niyo na lang ang lugar na napakasukal talaga. Wala namang naging tugon doon sa pagsambit si Aling Miranda. Pero mga ilang sandali lang, may biglang umiyak. Naroroon lang sa unahan. Hindi ko alam kung si Manang Teodora ba ito. Iba kasi ang boses. Napatingin sa amin itong si Aling Miranda. Nagudyat ng pagtango. Naglakad yun at sumunod kaagad kami ni tatay. Mga 10 dipa ang layo ay dito na bumungad si Manang Teodora. Para bang hindi mapakali. May katabi siyang babae. Yun ang umiiyak. Hindi ito dalaga kundi parang nasa 50 anyos ng edad niya. Narinig ko ang pagmumura ni tatay. Ang sabi noon ay si Elsie pa rin daw ito kahit naging medyo matanda na. Nung makita kasi namin nung una, di ba? Dalagang itsura. Huwag na kayong magtaka kasi kaya ng mga aswang na magpanggap. Ano, Teodora? Ayon sa narinig ko, balak ninyong patayin itong pamilya ng kasama ko. Wala kayong takas sa akin. Kalingkingan ko lang kayo. Matapos magsalita nitong si Aling Miranda, nagwala itong si Elsie. Biglang sinunggaba ng manggagamot pero napaluhod na lang ito sa lupa ng duruhin ng kamay. Tapos ay may mga sinabi na para bang orasyon na naman at tapik ng 2 beses sa balikat. Tumirik ang mga mata ng aswang. Natumba sa lupa at hindi na gumalaw yon. Ito namang si Manang Teodora ay nagsisisigaw sa pag-iyak. Bakit daw pinatay ang anak niya? Minura ito ni tatay. Tatagain sana niyang matanda pero pinigilan dito ni Aling Miranda. Huwag daw dahil mamamatay din naman ito. May ginawa na daw siya at ilang sandali lang ay mamamatay yon. Lisanin na lamang daw namin ang lugar. Umalis kami kaagad at sinalubong pa kami nila Mang Diego sa may daanan na banda. Nangamusta? Sinabi naman ni Aling Miranda na tapos na ang lahat. Bukas daw puntahan namin. Kami na daw ang bahala doon. Kinabukasan ay pinuntahan talaga namin. Nagulat kami dahil itong si Elsie ay nasaan yung aswang ang wangis sa mukha. Pero wala itong pakpak.
pero napakapangit na mukha niya. Si Manang Teodora naman ay wala na ring buhay. Magkalayo sila ng distansya na para bang inatake itong si Manang Teodora kasi nga dilat na dilat ang mga mata at nakadiwalang dila. Si Namang Diego ang nagpakalat ng balitang may mga labing natagpuan. Ang isa dito ay aswang at maaaring ito na raw ang nananalasang aswang na siyang anak ni Manang Teodora. Umugong ang balita at ang daming haka-haka at iba't ibang opinyon ang nagsisulputan. Natanong pa kami noon kung hindi ba namin umano napansin ang mga kinikilos na kakaiba ng matanda. Buhay pa daw kasi ang anak na dati ng Yumao. At ito pala ang nananalasang aswang sa lugar. Pagkibit-balikat lang ang naging pagtugon ni tatay. At ang katagang hindi namin alam. Kahit nang totoo ay saksing buhay kaming magpamilya. Matagal ding naging pulutan ng mga marites ang pangyari. Kinatakutan ng lugar namin pero sa kabila ng lahat, ayos lang. Dahil wala naman ang banta sa lugar na yon.